political harassment mga kababayan. Yan po ang nakikita nito si VP Inday Sara dito sa muling paglantad nitong si Guban. Kaduda-duda daw mga kababayan na itong isang taong kriminal, convicted mga kababayan ha, at pinarusahan na po ng panghabang buhay na pagkakakulong, ay biglang dinawit ang mga Duterte na ang sabi nga ng iba, eto na ang ganti ng mga drogista dahil sa pagsira ng mga Duterte dito sa industriya ng droga. Dahil isipin nyo na lang mga kababayan ha, paano mo masabi na ang mga Duterte ang nasa likod ng pagpapalusot ng droga kung ang nagsagawa mismo ng operasyon na ito ay si dating Pangulong Duterte. Siya nga ang nagpahuli, ang mga tao nga ni dating Pangulong Digong mga kababayan ang nag-operate para masakote ang mga drogang ito, tapos ngayon sasabihin nilang ang mga Duterte ang nasa likod. Diba siya nga? Kaya malinaw pa sa sikat ng araw mga kababayan na ito ay ganti ng mga drogista. Panoorin po natin ha. Political harassment. Yan po ang tingin ni Vice President Sara Correct. Duterte sa pagdawit sa kanyang kapatid at asawa sa pagpupuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu noong 2018. Tapos, kumusta na pala yung nasabat na droga kamakailan lang ng mga good item mga kababayan na si PBBM pa mismo ang humarap sa media. Tapos, ayaw pa niya pagsalitiin ang pulis dahil wag munang ibigay ang mga detalye. Para pa siya ang naging spokesperson mga kababayan, di ba? Kumusta na yun? Ito ang kanilang hinahalungkat mga kababayan na may napanagot na nga eh. Ang primary suspect mga kababayan na ngayon habang buhay ng makukulong ay binaliktad ang istorya. Nauna nang itinanggi ni Congressman Paulo Duterte at Second Gentleman Attorney Mans Carpio ang akusasyon. Si Mans! Ang mukha pa lang mga kababayan, ilang beses ito nahuling nagsisinungaling mga kababayan so wala na credibility mga kababayan. At unang-una, ang sabi niya, sinabi sa akin Unang statement pa lang mga kababayan, sablay na. Hearsay na. At alam nyo ba mga kababayan kung bakit dinala ito sa Kongreso? Dahil ito ang gagamitin testigo ni Trililing Tapos sa si Trililing magpabida sa media mga kababayan, napakasuhan niya si Pulong Duterte about sa droga-droga do di umano na may kaugnayan dito sa ungas na to. Ang problema kasi doon sa kaso mga kababayan, hindi na televise hindi naririnig ng tao ang mga sinasabi nitong kanilang testigong ugok mga kababayan. Kriminal, convicted criminal na. Kaya dinala sa Ilatamba, dinala sa Kongreso mga kababayan para for media mileage. Kahit pa walang kahahantungan ang mga pinagagawa nilang ito dahil wala itong silbi Ang purpose sila, madudungisan ng mga Duterte. Kaya eto na talaga ang ganti ng mga drogista mga kababayan sa mga Duterte. Sa pagdawit ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kina Representative Paulo Duterte at Attorney Mans Carpio sa pagpupuslit umano ng 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Isipin niyo na lang mabuti ha. Ang pinagbibintangan nila mga kababayan ay mga Duterte daw ang nasa likod niyan. Tapos, ang nagpahuli, mga Duterte din. Sinong pinagloloko nyo? Si Guban ay isa sa mga sinasabing sangkot sa mga katiwalian at anomalya sa Bureau of Customs. Si Guban ang nagpalusot niyan mga kababayan Gayon din sa operasyon ng iligal na droga sa bansa, partikular na ang 6.8 billion pesos na halaga ng shabu shipment na ipinasok sa bansa sa pamamagitan ng magnetic lifters. Siya ang nasa likod mga kababayan. Batay sa special report na una nang ibinigay ni Pangulong Duterte sa media, nakikipag-ugnayan umano si Guban sa mga notorious na miyembro ng sindikato sa Taiwan at China. See? Tapos eto ang star witness na natambalos-los mga kababayan sa Kongreso, pati na rin ni Trililing. Kahit sino tatanungin mga kababayan na may matinong utak, sasabihin, anong maaasahan mo sasabihin ng ugok na to? I'll have him arrested. Kasi Guban pa na-arrest ko. So right after the session, you arrest him. Siya ang nagpapasok. Siya ang nagpapasok. Siya ang nag-fake ng ID ng... Na-make ng ID mga kababayan. Para mapalusot ng mga dokumento. Para mo, alam mo, if you do that every day, ginagawa mo akong gago Correct. Sabi ni si Digong ang nagpahuli. Tapos sasabihin na, si Digong ang nasa likod, huhulihin mo ang sarili mo? Ano yan? At walang maniniwala mga kababayan. Yan nga ang nilalabanan ng mga Duterte, di ba? Yung droga. Tapos, ngayon babalik ta rin nila mga kababayan. At makikita naman natin mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nagiba ang drug industry. Ang dami nga sumuko mga drogista, di ba? Mga addict, natukhang.
Yung mga voluntary nag-surrender mga kababayan. Yan ang konkretong ebidensya. Hindi katulad ngayon na pati ang presidente nadadamay sa issue ng droga. Vice President Sara Duterte, hindi raw siya makakapagbigay ng pahayag sa ngalan ng kapatid. At hinayaan niya raw magsalita kaugnay nito ang second gentleman. Abogado din si Manscarpio Pero ayon sa Vice Presidente, kasi yan ang gusto nila mga kababayan, na etong dinadawit nila ang asawa ni VP Sara Duterte, nang sa gayon ay, pagtanggol lang ni VP Sara, tapos sasabihin ng iba, yan na, ididikit sa kanya mga kababayan yung issue. Wais itong si Sara abogado, and then abogado din si Carpio mga kababayan. Idadaan nila iyan sa legal na proseso. Dahil itong si Guban kahit pa ikasuhan mo yan ng libel, habang buhay niya yan makukulong dahil convicted na nga na kriminal. Political harassment ito. Hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment. Political harassment. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung ganti na mga drogista. Nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Ang problema mga kababayan, okay lang sana ang mga drug addict lang ang gumaganti mga kababayan. Kaso sinasakyan ng mga politiko. Ewan lang natin itong mga politiko mga kababayan. Mayroon ba itong ties sa mga drogista? Bakit sila pa ang nanguna? Diba? Think about it mga kababayan. Sinagot din ng bise ang narco-politics na ba ang mga tao nito? datos ng Department of Budget and Management na kabilang ang Office of the Vice President sa mga ahensyang may mababang budget utilization rates as of June 2024. Ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate. Si Tamba pala ang lowest na utilization mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga sobrang pondo ewan lang natin kung saan niya mapupunta afterwards. Bigla-biglang namamagic mga kababayan before the end of the year. Sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Sa mga nakalipas na araw, umugong ang usap-usapan ng umano'y impeachment laban kay VP Sara. Matapos sabihin, ipapa-impeach sila si VP Inday. Yan ang plano. At tapos, for sure ang mangungunan yan, yung sa Kongreso, ito si Raul Manuel, si Franz Castro na convicted na child abuser mga kababayan. Sa isang video na naka-upload sa social media na may maghahain niya ng impeachment laban sa bise. Sabi ng bise, inaasahan na niya ito. Expected na natin yan dahil bangag ang gobyerno. Ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika. Kung hindi, dapat tutukan talaga natin ang totoong problema ng bayan, which is ang inflation mga kababayan, mahal na ang bilihin. Ang dami ng utang. Pero ang talagang totoong problema ng bayan mga kababayan, etong mga namumuno sa atin ngayon currently etong bangag administration mga kababayan at etong kanyang mga congressman. Yung totoong yan ang nagpapahirap ng bayan sa totoo lang. Problema ng ating bayan. Mismanage ang ating bansa. Handa rin daw ang bise na sumailalim sa hair follicle drug test na ipinanukala ng kapatid na si Congressman Pulong na gawing mandatory para sa mga opisyal ng gobyerno. Nais daw niya makasabay sa drug test ang mga kapatid na sina Representative Pulong at tingnan na natin mga kababayan kung sino biglang magpapakalbo diyan sa mga politicians na ito. City Mayor diyan sa Kongreso. Baka si PBBM biglang magpakalbo yan. Duterte. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha may third party na kukuha ng kanilang sample. Tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Ngayong araw, nanguna si VP Sara sa book donation activity sa Davao City Library and Information Center. Binasahan din niya ng kwentong pinamagatang isang kaibigan. Na traidor! Mga bata mula sa iba't ibang orphanage sa Davao City. Isang kaibigan na manggagamit. Para sa GMA Integrated News. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa sinabi ni VP Sara na political harassment ang mga ito? At sa palagay natin, eto na ang ganti ng mga drogista sa mga Duterte. Post your comments below.